Hindi lang mga bahay at ari-arian ang napinsala ng bagyong Glenda. Napakarami ring puno ang natumba ng bagyo. May paraan pa ba para maisalba ang mga ito? Yan ang tinutukan ni Sandra Aguinaldo. Ito ang mga palatandaan ng bagsik ng bagyong Glenda. Mga naglalakihang punong pinahiga ng rumaragas ang hangin. Sa Makati at marami pang lugar, maraming puno rin ang pinayuko ng bagyo. Sa mga sasakyan bumagsak ang ilan. Sa Ninoy Aquino Parks and Wildlife, sumuko rin sa hangin ang naglalakihang punong ito. Ang masaklap, biktima rin ng bagyong Glenda ang mga punong lampas 100 taon na ang edad. Gaya ng puno ng akasya sa harap ng Kalayaan Hall sa Malacanang na naging saksi raw sa maraming mahalagang pangyayari sa ating kasaysayan. Sa Bicol University, bumigay rin ang century-old tree na ito na nakaligtas sa bagyong Riming pero hindi kinaya si Glenda. Sa University of the Philippines Diliman, ilang puno rin ang natumba. Kabilang na ang akasya na ito na binisita kanina ni Dr. Isidro Esteban, isang tree surgeon at forestry consultant. Matapos suriin, sinabi niya sa aming mahigit 100 taon na ang puno. Isa raw sa posibleng dahilan ng pagbuwal nito ang bigat ng mga sanga nito. Dapat putulin mo na o itrim mo na o iprune mo na yung mga sanga ng puno to lessen the load of the crown of the tree. Kadalasan naman daw matibay at malalim magugat ang akasya. Pero nakita rin ni Esteban ang palatandaang may adobe sa ilalim ng puno. Dahilan daw kaya mababaw ang kapit ng ugat nito. Maski itayo mo ito, ano na sayang, mahirapan na The best is to remove this kasi. Alisin na lang ito, magtanim na ng iba. Payo ni Esteban, wasto at regular na pruning o pagpuputol ng sanga ng mga matatanda at malalaking puno. Sabi niya, ilan lang sa dapat alagaan ng husto ang tinatawag na Tandang Sora tree na naging saksi raw sa kabayanihan ni Tandang Sora. Dahil kung nakapagsasalita lang ang daang taong puno gaya nito, marahil napakaraming matututunan ng mga kabataan. Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras.